Napag-alaman niyang inampun pala nito ang anak ng isang GRO sa club. Inangkin itong tunay na anak ang anak na babae. Binigyan ng pangalan, muling hinagpis ang kalooban niya. Mabuti pa ang anak ng GRO na yun ay inangkin nito at minahal. Samantalang ang sariling anak nito sa kanya ay hindi ito tinanggap. Ang kawawa niyang anak na nasadlak agad sa isang trahedya. Muling bumuhos ang luha niya sa mata. Nayakap niya ang kanyang tuhod. Wala na talagang pag-asang sumaya pa siya habang nabubuhay. Muli ay naisip niya si Amado. Sama-sama tayong magiging miserable sa mundo. Wika niya na habang nakakuyom ang kamao. Mabilis siyang bumangon at naligo. Mag-alas 5 na pala ng umaga. Pupuntahan niya muna ang mga laruan niya sa basement. Pagbaba niya ay nakita niya si Donato na kasalukuyan naghahanda ng almusal. Gising ka na pala, Lagring. Halika na, kain na tayo. Paanyaya nito sa kanyang habang nakangiti. Bakit ikaw nagluluto, Donato? Nasaan ba si Osang at Debbie? Wala sila. Pinag-day off ko muna ngayon. Umuwi sila sa pamilya nila para naman ganahan silang magtrabaho pabalik, hindi ba? Tumatangong wika niya rito. Naupo na siya tulad ng dati ay agad siyang pinagsilbihan nito. Donato, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mo ito kailangang gawin? Kaya ko naman, nakita mo naman. Ang naabot ko, hindi ba? Wika niya ng tinutukoy ay ang karangyaan na natamo niya sa kanyang buhay. Alam ko naman yun, Lagring. Gusto ko lang ang ginagawa ko. Alam mo naman na wala akong ibang pwedeng pagsilbihan kundi ikaw. Ikaw lamang. Kaya ko naman, Donato. Huwag mo na akong alalahanin pa. Sige, ikaw ang bahala. Kumusta na nga pala ang mga bihag natin? Pagkuhan ay tanong niya rito. Di yun, parang mga basang sisiw. Mababaho na nga eh. Ganun ba? Wika ni Lagring. Kailan ba natin i-dispatcha ang mga yan? Dagdag lang sila ng trabaho sa'yo, Lagring. Total ay halos nadurog ng puso ni Amado. Maiging wakasan na natin ang buhay. Hindi pa, Donato. Kulang pang lahat ng nakita kong paghihirap nila. Ilitin mo ng lahat ng ari-arian nila para tuluyan na silang lumubog. Saka na natin ibaon sa hukay si Ama. Ano ka ba, Donato? Bakit ba mas marunong ka pa sa akin ang tamang gawin? Ako lang ang pwedeng magdikta kung anong mangyayari kay Amado. Bakit ba pinapatagal mo pa ang lahat, Lagring? Patayin na natin si Amado para matapos ng lahat. Magsimula na tayo ng bagong buhay natin. Huwag mo akong pangunahan, Donato. Bakit ba ayaw mong bumitaw riyan sa Amado na yan? Mahal mo pa ba siya? Hindi siya makasagot sa tanong na yun ni Donato. Nawala na ako ng gana na kumain. Mauna na ako. Pupuntahan ko muna ang factory. Magkita na lamang tayo sa basement. Tumayo na ito at umalis. Paglabas nito ay napukpok niya ang mesa. Base sa ikinikilos ni Lagring ay mahal pa rin ito si Donato. Nararamdaman niya sa huli ay maaring magbago pang isip nito sa mga nauna nitong plano kay Amado. Hindi siya makakapayag na masira lamang ng ganun lamang ang lahat ng pinaghirapan niya. Mahal niya si Lagring ng higit pa sa buhay niya. Ginawa niyang lahat upang sa huli ay makita at mahalin siya nito. Muli niyang isinariwa sa alaala ang nakaraan at ang mga sakripisyo niya. Bumili siya ng bulaklak para kay Lagring. Plano na niyang ipagtapak dito ang nadarama. Kabababa lamang niya ng tricycle nang matanaw na palabas ng apartment si Lagring na kasama si Amado. Imbis na bumaba ay pinasundan niya ang motorsiklo na sinasakyan ni Amado at Lagring hanggang sa marating ng mga ito isang maliit na bahay. Pumasok ang mga ito roon, kaya naman nawala na talaga siya ng pag-asa. Isang madilim na tingin ang ipinukol niya sa bahay na yun bago siya umalis. Anong nangyari, kuya? Mukhang madilim na naman ang mukha mo. Wika sa kanya ng kapatid nitong si Margaret. Pagpasok niya sa tahanan ng mga ito, magkasama na naman si Lagring at Amado. Pumasok na ito sa loob ng bahay. Kailangan mo nang tanggapin na hindi ka gusto ni Lagring, kuya. Payo nito. Peste ka talaga, Margaret. Wala kang silbing kausap. Nainis na iniwan ni Donato ito at nagtungo sa kwarto. Magkapatid sila sa ina at walang sino man na nakakaalam yun dahil kailan lamang di nila nalaman ang lahat.
Ang kanilang ina ay namayapa na samantalang nasa ibang bansa naman ang ama nito, kaya sila lamang ang nakatira sa tahanan nito. Nagkibit lamang ng balikat si Margaret. Sa sinabi niya, nang nasa kwarto na siya, ay hindi na niya namalayan ang pag-alis nito. Pasimple na lumabas ng bahay si Margaret upang makipagkita kay Lorenzo, ang kasalukuyan nitong nobyo, ngunit hindi na niya ito dinatnana sa inuupahan nitong apartment. Nakasara na ito at may nakalagay na karatula sa harapan na for rent, kaya naman napilitan siyang katukin ang nasa katabing bahay nito. Aling Tinay, tawag niya sa landlady ng nasabing apartment. Oh, Margaret, may kailangan ka? Si Lorenzo po, nasaan po siya? Bakit? Hindi mo ba alam? Abay, 3 araw na siyang nakaalis diyan. Akala ko, ay alam mo na. Ho! Umuwi siya, nabigo at umiiyak. Dumating siya sa kanilang tahanan na hapong-hapo. Oh, bakit parang Biyernes Santo ang mukha mo riyan, Margaret? May paiyak-iyak ka pa. Si Lorenzo, iniwan na ako, kuya. Umiiyak na wika nito sa kanya. Sinasabi ko na nga ba at wala akong tiwala riyan sa Lorenzo na yan? Ikaw lang kasi ayaw mo makinig. Naikuyom ni Donato ang kamao. Pabayaan mo, marami pa namang lalaki yan sa tabi-tabi. Pero buntis ako, kuya. Napaiyak na wika nito sa kapatid. Ano? Oo, kuya. 2 buwan na akong buntis. Tanga ka ba? Matapos ang kanilang pag-uusap ng gabing yun ay naisip niya ang isang plano. Iminungkahi niya ang naisip sa kapatid. Napapayag naman niya ito at kasalukuyan na nga nilang isinasagawa ng unang plano. 2 linggo na rin nilang pinag-aralan ang pasikot-sikot sa mansyon ng mga Salvador, pati ang galaw ng mga nakatira roon. Nalaman nilang halos madaling araw na rin palang nakakauwi ang ama ni Amado ng si Don Timoteo, kaya naman maganda at magiging pulido ang lahat. Si Amado naman ay nakatakdang puntahan si Lagring sa apartment nito pagkagaling nito sa hacienda. Lagring, tawag sa kanya ng manager nila sa club. Naroon sa table si Mr. Chen. Puntahan mo na. Sige boss, pupuntahan ko na. Hi Mr. Chen, wika ni Lagring rito habang patuloy lamang siya sa panguya ng chewing gum. Lagring sweetheart, maupo ka rito. Naupo naman siya sa tabi ni Mr. Chen. Pinayagan niya ito na makachansing sa kanya kahit papano. Katwiran niya at least ay hanggang hawak lang naman ito sa kanya. Makukuha naman siya yun sa ligo ang lahat. Sayang rin kasi ang kakikitain niya rito. Galante itong magbigay ng tip sa kanya. Kunting tiis na lang naman at magbibitaw na rin siya sa trabaho. Kaya, pababayaan na lamang niya ang mga ganitong customer. Samantala ay nakaupo naman si Margaret sa isang stool sa harapan ng barista. Nagsuot siya ng isang blouse na malalim ang uka sa bandang gitna ng dibdib. Kaya naman panay ang tingin sa kanya ng barista. Nang mag-order na si Mr. Chin ay ng margarita at juice ay naghanda na siya. Nang ilapag na sa mesa ng barista ang order ay sinimulan na niyang landin ito habang pasimpleng nilagyan ng pampatulog ang juice na in-order nito para kay Lagring. Kahit na nagtatrabaho si Lagring sa club ay hindi ito umiinom ng alak maliban na lamang kung si Amado ang kasama nito ayon sa kuya niyang si Donato. Kaibigan nito ang kuya niya at hindi nito alam na matagal nang may gusto si Donato rito. Nang maihay na ng waiter kay Mr. Chin ang order ay naghanda na sila ng kuya niya. Naroon lamang ito sa gilid at naghihintay ng mangyari. Hindi nga nagtagal ay nakita na lamang nila si Lagring na nahimatay. Agad na lumapit ang kuya niya kay Mr. Chin para magpanggap na tumutulong. Nagpanggap itong taxi driver at hinihintay ang umarkilan rito. Plano nila na kapag nasa labas na ay i-offer na ang serbisyo rito. Habang hinihintay ang oras hanggang sa maisakay na nga nila ito. Siya naman ay nag-enjoy pa ng kaunti bago nagpa siyang sumunod sa kuya niya. Humantong ang mga ito sa apartment ni Lagring para mas masaya. Kinumbinsi ni Donato na dalhin si Lagring sa mismong apartment nito upang mas makatipid si Mr. Chen sa hotel at pumayag naman ito. Nang naroon na nga ito ay inihiga na nila si Lagring sa kwarto nito. Niyaya muna ni Donato si Mr. Chin na uminom ng isang alak upang mas ganahan ito sa pag-angkin kay Lagring. Hindi na nito alam na may pampatulog din ang alak kaya naman nakaisang lagok pa lamang ito ay nakatulog na ito. Siya naman na pagdating ni Margaret sa apartment, dali-dali nilang pinagtulungan na itabi kay Lagring si Mr. Chin. Pagkatapos ay hinubaran nilang pareho ang mga ito at pagkuhan ay lumabas na sila.
Sakto lamang ang lahat. Pagkalipas ng isang oras ay dumating na si Amado. Ilang saglit pa at dinig na nila ang pagtatalo mula sa loob ng apartment nila Gring. Kitang-kita pa nila ang paglabas nila Gring na tanging kumot lamang ang takip sa katawan. Ang mga sumunod na araw ay masaya dahil tagumpay ang plano nila ni Donato. Hello, Amado. Wika ni Margaret kay Amado na kasalukuyan na nasa isang bar at umiinom. Siguradong sila Gring ang dahilan ng pag-iinom nito. Nakasuot ito ng leather jacket. Totoong gwapo rin ito. Sa totoo lang ay may gusto na siya rito noon pa. Kaso nga ay alam ng lahat na wala itong siniseryosong babae. Tanging sila Gring lamang ang babaeng pinapansin nito. Pwede ba, miss? Wala akong panahon na makipag-usap sa kahit na kanino. Masungit na wika ni Amado kay Margaret. Alam mo, hindi bagay sa iyo ang nalulungkot. Napakagwapo mo para lang malungkot ng ganyan. Hinawakan niya ang pisngi nito na tinabig naman ito. Hindi ka ba makaintindi? Tumingin ito sa kanya. Pagkuhan ay uminom muli ng alak. Ilang oras din silang ganun. Kinukulit niya si Amado pero hindi siya nito pinapansin. Nakakuha siya ng tiyempo nang magtungo ito sa comfort room. Mabilis niyang inilagay ang pampatulog sa inumin nito at nang pagbalik nga ay naitong ganito ang alak ay nakatulog agad ito. Tulad lamang nang ginawa nila kay Lagring ay ginawa rin nila kay Amado. Nang nasa harap na sila ng mansyon, ng mga ito ay tumawag si Margaret sa gate. Mabilis na lumapit ang isang katulong at tinulungan siya na buhatin si Amado. Miss, pabayaan mo na si Senyorito Amado riyan. Okay na siya riyan. Ganyan lang naman yan araw-araw. Wika pa ng katulong. Ganun ba? Okay lang. Babantayin ko muna siya. Biling kasi niya sa akin na huwag ko siyang iiwan. Gusto niya pagkagising niya ay narito lang ako sa tabi niya. Nakangiti niyang wika sa katulong. Okay sige miss. Napipilitan sagot ng katulong. Mabilisan siyang naghubad. Pag alis nito, hinubaran din niya si Amado. Pagkatapos ay niyakap niya ito hanggang sa makatulog siya. Nagising na lamang siya sa bulyaw ni Don Timoteo. Iyon na ang pinakahintay nila ng Kuya Donato niya. Tagumpay na sila. Ano na naman ito, Amado? Simula noon ay hindi na umalis si Margaret sa mansyon. Kahit pilit siyang tinataboy ni Amado, ginawa nitong lahat upang mapalapit sa ama ni Amado para hindi na ito paalisin. Pagkalipas ng ilang buwan, ay sinabi na nito kay Amado na buntis ito. Hanggang sa makapanganak ito at pagpalitin nila ang anak ni Margaret at ni Lagring. Kung hindi rin magiging sila hanggang sa huli, ay mabuti na rin na mawala ito. Hindi siya makakapayag na mabuhay ang pamilya ni Amado ng masaya. Sa dami ng hirap na pinagdaanan niya, hindi siya papayag na mauwi lamang sa walang lahat. Na walang kaisa-isang taong tunay na minahal siya. Si Margaret, ang kawawa niyang kapatid. Akalain mo nga naman, Basti, sino bang makapagsasabi na talagang may pagkapilya pala talaga ang magkaibigan na si Celestine at Micaela? Hindi ako makapaniwala sa kapusukan ng dalawa. Mantakin mo, nagawa nilang magbayad para lang makapasok sa club. Ang lakas talaga ng loob nilang pasukin ang club nang walang pag-aalinlangan. Abay, dinaig pa nila ang NBI sa galing nila. Wika ni Dylan sa kanya at nasa mukha pa rin ang pagkapangmangha. Patuloy lamang ang pagsasalita si Dylan, ngunit si Basti ay kargado ng pangamba ang puso. Naisip niya si Celestine. Hindi pala biro ang pinagdadaanan nito. Kung siya ay nakaramdam ng tila hiniwa ang puso, sa nalaman ay paano pa kaya si Tin na mismong anak pala nila ang pinagbubuntis nito. Nakaramdam siya ngayon ng guilt dahil hindi man lamang niya ito nasamahan na dali ng kung ano man na sakit na nadarama nito. Idagdag pa na sumisingit sa isip niyang problema sa mansyon. Sana lamang talaga ay mali siya nang iniisip na nasa panganib si Don Amado. Kasalukuyan silang nasa isang disco bar. Ipinangako niya kay Dylan na magsiselebrate sila kapag napaamin nila si Angela. Baste, wika ng kaibigan niya, sabay tapik sa braso niya. Pare, gulat na sambit niya. Kanina pa ako salita rito. Hindi ka naman pala nakikinig. Dismayadong wika nito sa kanya. Pasensya na, marami lang talaga akong iniisip ngayon. Tulad ng alin, alam mo na siguro kung na mayroon ka pang hindi sinasabi sa akin, pare. Hindi mo na ako mapaglilihiman, kilala na kita. Hindi ka naman dating ganyan.
Maiging sabihin mo na sa akin. Malay mo, ako pala ang makakalustas dyan sa problema mo, hindi ba? Mataman niyang tiningnan ito at pagkuhan ay sinabi na niya ang suliranin sa mansyon. Talaga ba? Wika ni Dylan pagkatapos mapakinggan lahat ng kwento niya. Sino naman kaya ang may matinding motibo para gawin ang mga yon sa pamilya mo? Hindi pa namin alam sa ngayon. Malinis ang galaw kung sino man ang may pakana ng lahat. Napahinto siya sa pagsasalita na magring ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito at si Ayan ang caller. Oh, Ayan, agad na wika niya rito. Mayroon na kaming impormasyon tungkol sa kaso. Maigi na magkita tayo. Sinabi ni Ayan sa kanya ang ilang impormasyon at nagkasundo sila na magkita na.